as we enter the second round of UAAP. Tara, pag-usapan natin yung mga nangyari nung round 1 and everything at anything na pwede pang pag-usapan tungkol sa UAAP season 86. So yun, welcome to the License to Shoot Pod. And ako si Miggy C, kasama ko si William Go. Huwag na natin patagalin dahil napakadami nating pag-uusapan after the first round of basketball. Simulan agad natin sa mga notable teams. And speaking of notable teams, yung pinakamalaking team or yung maingay na team ngayon sa UAAP ay walang iba kung hindi ang Ateneo Blue Eagles. And yeah, kasi nga dahil doon streak buster. They ended the UP, defending champ. Ay, yun. hindi sila pala defending champions. They ended Uh, uh the 6-0 run. yes. And yung pinaka-importante doon is wala nang step ladder. So the final four will Traditional be Final your Four. traditional setup, which means salamat Coach Tab, di ba? Salamat Coach Tab, salamat Mason Amos, yes, yun pa, Chris Kuhn. Oh, yun din. Tsaka si ano, maganda rin nilaro ni LeBron Nieto Mm. yung ano kahapon. So, sige, daanan natin ng mabilisan yung game kahapon. Sige lang. With all Sige, honesty, sige. second half lang naman napanood ko kasi diba, parang after ng ano kakauwi ko lang takbo agad ako TV. Grabe yung ano yung kay CJ Cancino, ang ganda din yung nilaro eh. Kaso sayang nga lang medyo kinapos sa huli. Pero nung ano fourth quarter, 'di ba parang nag-run yung UP na nag-overtime pa kasi parang down by 10 ata sila, Mm. 8 or 10 somewhere there. Tapos biglang ano mga last 3 minutes ganun. Tapos hinabol ni na Cancino. Tapos kaya nag-overtime pa. Pero nung overtime parang naubos yung UP which Mm. Kasi nga, Mason Amos also happens once again. yun din na Mason Yung, Amos pa. Kaya parang wala akong masabi, ang galing talaga eh. Parang ano, 'di ba? Yung Ateneo, alam naman natin medyo rocky season sila. Like to start mm. Hindi, kasi I think yung Ateneo, to sum it up, this first round nila is they're mortals. Wala na tayong magagawa oo. doon. Parang naging mortal sila pero kahit anong mangyari, dangerous pa Oo. rin sila. Dangerous mortal sila. Oh, pero parang ano And pa yun, sila eh. Parang 'di ba nakikita natin medyo rocky yung start nila. Pero nung pagdating ng UP, yung UP, kumpiyansang-kumpiyansa 6-0 eh. Diba? Parang mm, naikot pa ni Coach Tab yun na or like nagawa nila ng paraan na sa kanila yung laro na yun. Kaya oh, galing talaga. hindi, kasi ano din yun eh. I think for me, it's the system, yung, talagang ano eh, kung paano talaga mag-coach yun si Coach Tab eh. Naging ano din yun eh, naging factor talaga yun eh. And kung iisipin mo, natalo yung Ateneo sa mga like sa FEU, sa NU, sa mga teams na parang hindi natin inakalang matatalo ang Ateneo. Pero yung mga feeling nating matatalo yung Ateneo this season, this first round, Sila pa yung yung pa nanalo. yung, oo, sila pa yung nanalo. Just goes to show na itong Ateneo na to, re-rebuilding pa nga sila this season, pero kaya nilang pumalag against the favorites. So, talagang nakakatakot. Quick ano lang quick dadaan ako lang real quick yung kailangan ma-mention yun eh. Yung kay CJ Cancino. Alam mo, nakita mo yung tres niya, yung parang to beat the shot clock yun eh. Titira siya, tapos may nag-contest, binaba niya konti. Di ba usually ginagawa natin yun, yung dipsy do, ayun. Di ba minsan yung dipsy Mm, do ginagawa natin yun sa layup. Pero si CJ mm. sa tres niya ginawa, na parang Kasi kumpiyansang-kumpiyansa si CJ. Pati yung ayoko na magsalita Oh, doon. Pero wag ano yun na. eh, It's a different topic for a different day. Pero, hindi naman. Pero yun, hmm, since simulan mo na pala sa UP, sige, pag-usapan na rin natin yung yung notable team aside from Ateneo, syempre this season, yung fourth pag-usapan is the UP Fighting Maroons. Although hindi na sila undefeated, 6-0 pa rin, naging 6-0 na run naman sila. Ano think hindi pa rin madi-discount na they're the title favorites. So, one game is only one game for UP. one Pag game yan, lang naman yun eh. Sure diba? So, naman hindi pa, mag-ready si Coach Gold dyan. Diba? Mahanap nila kung ano yung kailangan nilang ayusin, saan sila
Saan sila nag-collapse. Mm. Pero sige, Ayun, sa actually, mga players, si- sa mga players sa UP, since OP sila, sino yung mga nag-stand out for you? syempre sa akin si Cancino sa akin sa local eh. Kasi parang, alam mo yung nung bumalik siya this season, para sa akin naging sobrang ano niya, sobrang deadly niya sa 3-point shot. Oh, tsaka So naging yun aggressive talagang, din siya. pero yung parang hindi ko din talaga nakita sa kanya na inaantay ko simula nung rookie siya ng UST is yung talagang maging consistent yung 3-point shot niya. Kasi nung rookie year niya, napakita niya yun eh kahit pa paano. Pero nung second year niya, nung dumami yung tao sa UST, medyo nag-take a step back siya eh. And then ganun din yung nangyari Hmm. kahit pa paano nung first year niya sa UP. This season, ang natuwa ko sa kanya is yun nga, mas nagiging ano, mas nakikita ko yung consistent 3-point jumper niya. And siya yung ano eh, for me, he's still the local, like the number one local for UP. Oh, siya naman kasi tapos 'di ba? Actually hindi lang naman Mm. hindi lang pala siya yung graduating for UST ngayon. Pero nakita natin kay CJ UP, na UP, UP, sa UP UP. pala UP. Gusto mo UST. siya ibalik, si Boy Oh, Montiga eh. balik pa eh. Oh, pero yun nga 'di ba? Parang siya yung nagiging hindi lang naman siya yung graduating, pero siya yung pinaka experienced sa kanila. So Oo. parang ine-embrace niya yung leadership role. Although matagal niya nang in-embrace yun kasi ano pa siya eh, nag-captain siya nung kay Coach Alden yung second season niya sa Mm. UST. So doon pa lang Oo. alam mo nang ine-embrace niya yung moment siya yung nagre-regroup sa team. Kahit last year nga nung hindi siya nung hindi siya naglaro last year, 'di ba? Siya pa yung nung game 2 nakita ko yung TikTok na yun eh, parang pinapagalitan niya yung teammates niya na Mm. wag mawalan ng kumpiyansa kasi may game 3 pa and all. Pero now that he's playing on the court, mas nararamdaman ng team yung leadership ni CJ Cancino. Mm. And yun yung naman talaga yun. Cancino, well, since he stepped onto the UAAP court, he was destined for a leadership role or for a big role in the future. So, nung season 81 pa lang, and now this is his last year. I think he's gonna really give the Fighting Maroons a run for their uh championship journey. Hmm. Ayun, next team na notable pag-usapan, tingin mo? Um, kasi hindi, well, gusto ko sana, notable naman din ng Lasal, pero we had a different episode na for Lasal nung Sige. last episode. Sige, yan, Sige, yan, yan. wag na So, tayo check it out na lang. Oo. Check it out na lang We'll, dun sa we'll Lasal. put the link na lang sa of the previous Sige, episode, na yan. Lasal episode. Oh. Kasi I think even though they won their last game in the first round, parang hindi pa rin naman masyadong Hmm, nag-change yung storyline for DLSU this season. hindi pa So nag yeah, check the preview sa previous previous episode. episode. Ay, yung And then let's gusto ko ngayon NU. ayun, I think yun na yung all tingin ko yun yung last na pag-uusapan natin sa notable Team. round 1 performance o team. So yun, NU, sige ano pong gusto mong pag-usapan sa NU muna? Ikaw muna. Sa NU, 'di ba anong record nila? 5-1, 'di ba? 6-1 sila. 6-1 pala. They're tied with Tied na UP. sila sa UP Yung sa number one number in the 1. standings. Pero Hmm. kung ika-count mo yung win over, syempre UP number one and you number two. Pero yun, 6-1 sila. Ayun, 'di ba? So UP sila ang number 1 ngayon kaya tied for number Mhm. 1 sa And nakikita naman natin na hindi parang individually hindi ganong I mean, of course there's Kian Baclaan, there's Steve Nash Enriquez, si magaling din yung FSA nila. Ano naman, I think parang Omar if I'm not John. mis if I'm not mistaken, ah parang some people will talk about na siya yung pangalawa kung di of yung number one FSA, di Si siya yung Omar susunod John doon. number 2. Mm. And So then yun, sige, go on. yung nakikita ko lang yung impact ni Coach Jeff yung dinadala ni Coach Jeff na pa sa team. Yun ba parang sinasabi siya pa nga mismo nagsasabi walang superstar sa team. So, Mhm. pero kahit wala sila kahit parang hindi sila yung superstar mindset, like ini-instill niya sa team niya na walang superstar, nagagawa pa rin nila na maging
Mga parang yun nga, basically parang yung Ateneo in the past na sila, parang masyadong team-oriented. Ayun, team-oriented play style ng NU ngayon. Kaya, to all honesty, ang ganda panoorin ng NU ngayon. It's like, slowly nagiging fan ako ng NU, not gonna lie. Yeah, like, gusto ko lang talaga yung gusto ko lang talaga yung culture na binibuild ni Coach Jet. Ako, I'm fan of NU since last year pa. Since yung parang meron, last year nag-overachieve na sila. Somehow nakita na natin yung kung gaano kaganda yung defensive system ng NU. So doon ako na parang nag-invest pa ako din talaga last year. And this year ganun pa rin naman eh. And yung sinabi mo na NU walang superstar, yung pinakamagandang sinabi ni Coach Jeff na naalala ko is his interview last Wednesday ata, if I'm not mistaken. Wednesday. Yung sa NU daw, wala silang superstar, pero they could be superstar in their roles, in their own roles. And and you can see it eh. Kasi si Kian Baclan, ang role niya talaga is to provide offense. I think yung underrated player ng NU is si Mike Malonzo. Power forward, 6'3", pero siya yung dumidepensa, grabbing those rebounds. Talagang hindi siya silent operator lang siya na ginagawa yung lahat para sa defensive end. And then you could also commend Jake Figueroa, former UAAP MVP. So, 'di ba? Sa juniors. Merong piyesa juniors. So may piyesa tong NU na to, and this season nakikita lalo natin na this is for me improve first round than last year. Parang nakikita pa rin natin yung pwedeng maging weakness ng NU at this point. Pero mas maganda yung mas maganda yung resulta ng first round nila so far. Alright, that pretty much sums up the Yun okay. teams. Before we end, meron pa ako Sorry, isa man. notable. Parting May shots isa pa pang pala. may isa pa ako notable. UST first Na win. naman So eh. yun. Na So isa. yung Pagpasend, ito talaga nanggagato guys sa mga nanonood. hindi, Hindi yung hindi, i-mention niya UST kasi nanggagatong siya kasi kahapon nung nanalo UST. Magka-message din hindi kami ako niyan. nun. Sinabi ko sa kanya na nag-flood yung DMs ko dahil sinasabi ko na yung mga kaibigan ko na UST inaasar ako kasi sinasabi ko magzi-0-14 sila. Hindi, pero ako lang, hindi siya makabuluhan na uwi. Parang it will shake the UAAP. Pero wala lang, it's nice to celebrate lang din na UST's first win of the season. Ayun yun, si Cabanyero and the other guys. Talaga yung nangyari lang din talaga nung kahapon is Cabanyero doing Cabanyero things. Well, he's having a supporting team talaga. Yung nandun yung halos lahat talaga nag-produce to get their hard-earned win against FEU. So yun lang naman. And sabi nila UST na daw yung magcha-champion kasi UST defeated FEU. FEU defeated Ateneo. Tapos Ateneo defeated UP. So, the joke lang. Pero yun lang naman. Ayun pala So, yung tinag mo sa akin. yun yung tinag kasi lap Hindi ko trip lang. na-gets eh. Pero yun lang, nakakatawa lang yung post na yun. Pero yun, UST, congrats kay Coach Pido. Congratulations. Kota na daw. Kota na daw siya eh. Sabi niya diba dati makaisa lang okay na siya. So Nakakota kota na. na si Coach Pido. Tingnan natin Natawa kung ko yung meme kay Coach Pido. Yung eto na yun. so yun basag na yung hot take niya ni Oo. William na 0-14. Basag na rin yung hot take ko na 7-0 yung UP. Pero okay lang naman kasi it's a hot take. We wanted din talaga Oo. ma-challenge, hindi makuha yung hot take na yun somehow. So yun. And yeah, let's go na to the next one which is the top performers. Yung next topic natin is the top performers of the first round in the UAAP. Sobrang dami naman talaga nag-step up. Pero sige, simulan mo muna sa'yo. Ito na lang yun sa top performance. Tigtatlo tayo. Pero sige, since madami naman talaga nag-perform, sabihin na natin yung mga honorable mentions natin. I think unahin muna natin yun, no? Yung top 3 kasi di natin alam yung top 3 mo at di ko din alam yung top 3 mo. Ay, di natin alam yung top 3 ng isa't isa. So, Well, unahin mo muna sa'yo. nasabi ko na rin naman na yung first ko, Mm-hmm. which was kanina, pinag-uusapan natin, si CJ Cancino. And then, si
second ko would be, of course, our very own Kevin Kiambao. Nakita naman natin yung mga pinakita niya the past few games na siya na yung nagtitake ng leadership role for the Green Archers. Oo. And then si ano na rin, tapos I'd put Francis Lopez Mhm. kasi paingay si Francis Lopez eh. And then, so parang I do believe na Francis Lopez deserves to give recognition na, especially in a stacked UP team na syempre 'di ba as much as possible mababawasan ka ng touches to give way din sa mga kakampi mo kasi ang dami-dami nilang magagaling din. Parang ano ba tawag doon? Parang all-star team. All-star team ng UP ngayon. Eh. Kaya I need to I gotta give Francis Lopez. Munti ka na naman ako mapasabi ng LeBron dito. Pero si Mm. Francis Lopez, he needs to have his flowers. Okay, so for honorable mentions, obviously favorite Hindi, player ko. tapusin mo muna ako, tapos mag-honorable Sige, sige, mentions sige, tayo sige. ng sabay para Okay, sige, baka sige. mamaya yung honorable mention mo, top 3 Oo, ko. sa top 3 mo. Sige, sige. Oh, sige. So, una, surprise ako na hindi mo sinabi. Malik Diop. For me, even though medyo na-exploit si Diop nung last 2 games niya against Lasal and Ateneo. I think the first 5 games of Oh, in this dominant. round, sobrang dominant ni Diop for UP. So, I'm gonna give it to him. Second ko, actually wait. Okay, second ko si Kai Balungay. Na hindi mo din nasabi, nagulat din ako. Oo nga Pero pala. actually hindi, ginawa ko din naman is yung top 3 ko is well, hindi mo sinabi. So, hindi mo Okay, okay. panibagong 3 to. Hmm. Hindi tayo magkakapareho. So yung another, yun nga, si Kai Balungay. Uh, so ano siya eh? Sabi na natin dati, main man siya ng Ateneo. Ateneo, Ateneo this year. So talagang Ateneo will be, kung saan naabot yung Ateneo is kung saan siya madadala ni Kai Ay, Balungay. balungay. So yun. And then third ko, medyo madaming pagpipilian to. Pero I'm gonna put Nick Cabañero. Nick Cabañero na sinabi sa Banyo. akin, wait, so kwento lang, tinanong ako ni William kahapon, sino daw yung sino yung, ano yun, sino yung mga top performers. Tapos, nagbigay siya ng set. Which is, lahat tama naman. Lahat naman tama eh. This is Oh, subjective wala namang naman eh. mali naman. Wala namang Oo. So, sabi ko, Nick Cabañero, sabi niya, nanalo lang, top performer agad. So, di ba, love trip. Pero yun, pero sa akin naman individually, kasi is, individually, production-wise, talaga nandun siya eh. Though, if I'm not mistaken, hindi pa siya nakakapag single-digit outing for UST. So, parati siyang nasa 20, 18. And sa last time kong nag-check ng stats ng UAAP, siya yung number 1 leading scorer. So, di ba, it speaks volume naman din. So, I think, putting at Cabañero at top performers for round 1, think ko it's, tama yun. And at the same time, hindi, yung problem lang naman talaga is di lang yung nagka-translate sa win so far. Pero, I think top performer pa rin naman talaga si Cabañero and kinda reminds me of, the UE na nandun si Alvin Pasaol. Yung di ba si Pasaol top oo. performer pero hindi din nagka-translate sa wins. And kinda similar kasi si Pasaol nun, meron siyang manalang na point guard. Tapos si Cabañero may manalang din na point guard this year. Pero di sila So, magkamag-anak. kapatid niya yun. Kamukhang kamukha eh. Yun. Ah, So, yun. So, yun lang. And yun. Let's go to the honorable mentions. sige. Sige, una mo Actually, na. yun yan. Yung si Balungay and si Mason Amos, by the way. Mm-hmm. Amos. Ang ganda ng pinapakita niya. Especially nung game kahapon. Battle of Katipunan, bro. Ang galing talaga ni Mason Amos. Mm-hmm. I think Then, eh. sige. Yung si Mason Amos tsaka Francis Lopez, magkakaroon sila ng budding rivalry. Kasi I think sila yung dalawang top two Oh, rookies coming top to two the season recruits. and top two recruits and both of them are showing out in their own way. To si Francis Lopez, sobrang steady. Ito naman si Mason Amos, explosive naman. Some nights hindi mo siya mararamdaman pero some nights mararamdaman mo siya ng sobra-sobra. And yun nga, yung tulad ng laro ng Lasal and laro sa UP. Yun talaga. Mm. I gotta give it din kay sige, last na for Ateneo.
Kailangan ibigay ko kay Chris Poon. Ayan, yan. Okay, tama. Chris Poon, bro. Chris Poon. Underrated, underrated stat. Hindi ko nakabisado eh. Pero Chris Kun yesterday played 35 minutes, zero turnovers. Wow. Saka Di ano ba? yun ba? 35 minutes, Hmm. zero turnovers. May points pa yung nakasama na malaki din eh. Pero nakalimutan kong ilan. Pero zero turnovers in 35 minutes. Sobrang high yung usage rate niya. Pero hindi siya nag ano eh. Hindi siya nagkamali. Turnover. Eh? Tsaka ano rin siya. Tsaka hindi lang, parang hindi na lang siya, ano eh, hindi lang siya yung basta-basta nagiging shooter ngayon eh. Di ba nung earlier Mm-hmm. years niya sa Ateneo, yun yung main role niya eh. Spot up habang andyan sina Mamuyak, Andrade, Mm. Ildefonso, Kwame. Mm. So, ayun, spot up lang siya. Pero ngayon, mas aggressive na siya, mas Mm. may ano na siya. Well, defense, andyan naman yung defense ni Chris Poon. Pero sa offense, lumalawak yung offensive, ano niya eh, Mm. offensive contributions niya for Ateneo. Oh, basically Chris Kun nung dumating siya nung season 84, ang parang kino-coin, ina-advertise siya as a para siyang point forward na do it all kind of guy. And in his third year sa UAAP, nasa scratch niya na yung surface na yun at nakikita na natin yun right in our own eyes na yun nga he's developing into the one of the best do it all guard forwards in the UAP. So, Hmm. Then, of course, may Kian Baklaan. Yung favorite player ko sa Lasal, si Evan Nelly. mm. Especially yung opening game niya, di ba? 15-12. Tapos, Mm. si ano rin, sino nga yung sa pang magaling? Lahat sila. Ang lahat naman pero may Diba? kinuwento rin ako sa iyo nun eh. Sige. Anong team? Sa, sa ano ata, sa UP ata or ano. Hindi kasi Sige. si ano, 'di ba? Maganda sino ngayon maganda rin nilaro no against Ateneo from FEU. 'Di ba tinalo ng FEU yung Ateneo? Wait lang LJ Gonzalez. Ayun. Cyrus. Si LG Ah. ganda rin ng nilalaro. So, ay yun lang naman yung mga top for me. Ayun, ako honorable mention ko, hindi ko na ulitin yung mga sinabi mo. Siguro ulit lang ako ng isa, si Kian Baclaan. Hindi lang siya nag-top 3 ngayon kasi for me feeling ko talaga medyo ano pa siya medyo contained pa siya this first round eh. At naantay lang natin yung pagputok niya onto the second round, which is yung last game niya against Adamson. Nakita natin yung wild na 5 3-pointers in a row ni Kian Baclaan nung Saturday. 'Di ba? Good din. At home at home siya sa UST eh. Kasi sa UST yung arena nun eh, 'di Oo. ba? Na-miss niya siguro mag-practice na nung time nung last time. So kaya talagang sobrang ganda ng performance ni Baklaan. And then yun, going to the next honorable mention ko is his partner, Steve Nash. Syempre, I'm a fan of Steve Nash and kung paano on some nights nagiging number one guy siya for NU. That speaks volume na talagang isama dapat din siya sa top performer conversations. And siguro last ko, hindi si Christian Manaytay from UST. So, I think yung episode natin about the second main star, si Pangilinan yung sinabi ko, pero si Manaytay, so far for me, is the best, most improved for UST this season. Kasi tawag yun, consistent, ano, double digit contributor. Or at least almost mga 9 points, 10 points per game yung dinadala niya in rebounds and defense against the FSAs of the yung mga kalaban nila. So, yun yung siguro yung tatlong honorable mentions ko. Ayun, yun. So, yun. Hmm. So, yun. Next is after the honorable mentions, yung mga top performers, we'll talk about the mga players now we wanted to see more in the next, into the second round. Or maybe a breakout game then for this player. So, ikaw, sige, may nakahanda ka na bang player na gusto mong pag-usapan? Ganun. Ito lang naman talaga yung top of my head. Si Harold Alarcon. Diba? Tingin mo ba hindi pa siya Hindi, you for this wanted to season see lang more naman. of him?
For this Ah. season, especially 'di ba ang ganda ng nilaro niya ng finals last year. Sabi ko nga, Mm. yung UP nag-champion last year, siya MVP. Mm. Medyo hot take pero ang ano talaga ang ganda ng mga Di ang ganda naman. talaga ng Pero mga kasi, kung isipin mo naman last year, Game 3, nag-champion Ateneo, pero yung highlight ng larong yun, yung 4-point play niya. Di Hindi ba? lang naman yun. Kahit nung Oo. ano, nung game 1 nung nanalo sila, sobrang Mm. clutch niya nun eh. Mm. Siya yung mga importanteng 3 points siyang gumagawa eh. So, kaya parang naging breakout na ni Harold. Kaso yun nga, alam naman natin na ang daming pumasok sa UP ngayon. May such as sina Francis, tapos nawala si Carl pero may mga mas madami naman yung pumasok. So, parang kahit papaano may konting step back pa si Harold. Yeah, for me. Mm. Tsaka in-expect ko rin na magbe-breakout si Harold kasi inspired na inspired yun ngayon. Hindi ako masyado, hindi ako marites masyado sa outside the basketball Okay, ng UAAP, so hindi ko din kabisado pero yan. in love yun si Harold eh. So, yun, tingnan natin kung magta-translate into yung into points and production sa second round for Harold. Sa akin siguro una ko is simulan ko sa DLSU, and a player that I wanted to see more, si Joshua David. Actually, ginagamit na siya ni Coach Topex Robinson. Kaya din ko siya sinusuportahan talaga is, medyo maganda yung story niya ng slide. Kasi he was supposed to be a rookie in season 82. Kasabayan ni JD Kagulangan yun Oh, sa teammate sila DLSU. dun eh. Teammate sila sa Green Hills. LSGH, sa GH nun. Si Kagulangan yung number 1 point guard, tapos si David naman is yung parang number 1, parang role player, or Sa like someone co-star na niya. co-star niya na talagang known for his defense and his hustle. And then I was covering for UAA, for DLSU nung preseason. Nakikita ko na yun si Joshua David. Sobrang sipag dumepensa yun. Sobrang ganda ng hustle. So, nung nangyari sa kanya is na-injured siya. Ay, nag-sit out siya nung season 82. And the next season, na-injured din siya. And this is his first time to step in the UAAP. Season 86 na. 'Di ba? Samantala yung kasabayan niyang rookie nun, si Kagulangan, last year na si UAAP. 'Di ba? So, kay Joshua David, I'm just, gusto kong makakita pa sa kanya ng production and more minutes. And nakikita ko naman si Coach Topex, he is really giving David that opportunity this season. And tingin ko, and I hope na maging focal point din talaga to si Joshua David in the second round for the LSU. So yun. Another guy from Lasal na gusto ko rin makita. Si Abadam. I mean, ang ganda namin, he's shown flashes. Pero gusto ko na maging consistent. Parang as a fan of Abadam. Especially nung naging fan ako ni Abadam nung tinalo ng Lasal yung Ateneo last year. Siya yung ang ganda rin ng nilaro niya nun. Yeah, for me, parang medyo mas consistent lang for Earl Abadam. And sa FEU, yung mga gusto ko sa FEU, sina Sleep, sila. Sayang nawala na kasi si Sahonya eh. Di ba rin sa naman siya, sa NCAA naman siya. Maganda naman lalaroin nun sa Beda for sure. Pero Sa NCAA na yung next year. Sige, go. Pero ayun nga, sayang lang, pero si Sleep and may isa pa eh. Oh. Tsaka Saan? wait lang, may nakalimutan pala tayo sa performers natin. Ray Remogat nga pala nakalimutan natin. Hindi, sa akin kasi si Pero Remugat, medyo medyo nag-dip nung oo. end of the first round. Pero I think honorable mention naman siya kahit pa Honorable. paano. So sorry na nawala kami. Pero yeah, going back sa isa ko pang gustong makita for Ateneo si Brown. Si Eh, Brown, yung point guard nila na Phil-Am. Maganda rin si yung Brown. na. Si Brown. I forgot the first name, sorry. Pero Jared Brown. Jared Brown. Parang I do believe na parang breakout game niya kahapon.
Sa Maganda nga daw yung laro nun. maganda nilaro niya. So, ayun, consistent lang na second round, especially now na parang he has one round of UAAP basketball under his belt. Eh, parang slowly Mm. titik na yan. And I For think the ano season na, baka hindi buong UAAP career niya. pag pinanood mo naman yung Ateneo, tingin ko ano siya din talaga yung binibigyan ng ano ng lot of experience, time and experience to develop ni Coach Tab. And tingin ko kaya isa siya sa mga newcomers na mahaba yung minutes. Siguro kasi malaki tiwala ni Coach Tab diyan, and siguro antayin na lang talaga natin na maging super super saiyan mode sa second round. Yeah, yun So ang yun, for me. sa akin naman, siguro ang next ko is another DLSU. Madami akong nakahanda sa DLSU pero para hindi Kasi masyadong stack bias. sila eh. Dalawa. And yun, i-honorable mention ko na yung gusto ko din isama na nag-breakout naman kahit pa paano, si Raven Cortez. Yes, pa yun. Di ba hindi siya masyado nagagamit this year, pero nung last game, isa siya sa mga naging bright spots for DLSU against UE. Pero yun na, going back, yung gusto kong makita palalo for DLSU this second round is si Jonel Policarpio. Yung rookie natin, kung si Francis Lopez at si Mason Amos yung top 1 and 2. Si Policarpio yung top 3 recruit coming into the season. Pero yun nga, he's in the stock yung kanyang team na napuntahan, and at the same time hindi siya masyadong nabibigyan ng minutes. So I'm hoping na kahit paano get his feet wet para kung hindi man siya yung maging key for this year for the LSU, makuha niya ni experience para next year magkaroon siya ng sophomore jump. So yun, and siguro next ko is another rookie na paborito kong rookie na naknanto ko, hindi nabibigyan ng hindi ko pa nakikita mag-breakout or hindi nga din minsan nakakalaro, si SJ Moore from UST. Sobrang Oo highly nga eh. touted niyan Di ba nung maingay high yung school. pangalan niya nung ano? Sobrang ingay niya nung NCAA juniors. Siguro this year hindi ko sure kung bakit hindi siya ginagamit, pero it's either yun nga, baka hindi lang talaga binibigyan pa, hindi pa time para bigyan ni Coach Pido. Siguro Although kung he end was of injured nung first game niya. nung last three, siguro sa last few games ng UST, baka mabigyan siya ng minutes, and hopefully katulad ni Policarpio, gamitin niya yun as a experience for a sophomore jump next year. And then last ko na gusto kong makita pa more is wait lang. Kian Baclaan. Siguro lalagay ko dyan si Kian Baclaan kay Yun top din eh. performer. Kasi Oo, tawag, actually for me, kailangan si Kian dyan kasi nag-predict ako na magmi-mythical team yan. oo nga, no? Pero so far kasi malayo eh. Ang dami ding mga point guards Oo, super. na kalaban niya nagpapakita eh. So, hoping for Kian Baclaan to get to break out in the second round. Then Tsaka another Oronoro. sige, Sige, go. Ikaw muna. Ibang topic na to eh. Yung sabihin ko. ayun. Yung kay Kian din kasi is, ano eh, parang during the times na kailangan ng Enyo ng main guy na to step up para pag kunyari, yung kumbaga crucial stages of the game, yung magre-rely sila para manalo is si Kian. So parang Mhm. he needs to kahit maganda na yung nilalaro niya, parang extra step up pa para Mhm. mag-overachieve sila pagdating ng playoffs. Kasi 'di ba last year nag-Final Four sila. Natalo sila in one game sa UP, 'di ba? Mhm. Number 3 sila nun eh. So ay parang okay, so one season tapos na, and then ngayon magjo-jump na si Kian to be the top guy. Kaya Mhm. yun ang nakikita ko. If they want to overachieve, like, or you don't necessarily overachieve, or if they want to, kumbaga, achieve further than what they did last year, kailangan he needs to embrace the moment and be the main guy. Mhm. Ayun yun. Siguro yung kanina kong gusto ko din sabihin, honorable mention ko lang from FEU. Si Joric Bautista. Hindi ko siya, if I'm not mistaken, this is his second year.
Alam ko rookie to last year eh. Pero so far, medyo nagiging fan niya din ako sa FEU kasi siya yung nag-i-step up for ano. Like, we know, pag FEU, naalala ko si Gonzales, si Torres, si Sleet. Pero to si Bautizan, he's making a name for himself. So, hoping na more good games from him. And tingin ko, dahil gagraduate na si LJ Gonzales, malay natin baka siya na yung next man up for FEU. So, player to watch for the Moraita-based team. So, yun, think that would be all of the players to watch for the second round. Yung mga players na gusto namin mag-break out and to get more minutes in the second round. And let's go to the last topic of our episode, which is yung pinakamainit, the top 4 predictions. So, 7 games is done. So, last 7 games for the regular season. Final 4. Before, ikaw naman una, pero bibigay ko na lang din yung rational ko. Tingin ko yung based on the standings, yung top 2 medyo mataas na. Medyo mataas na para medyo ang hirap na mawala sa top 4. And then, the number 3 and number 4 in the standings as of the moment, malakas. Parang they have winning pedigree not to falter in the second round. So, yun. Ikaw, sino In bang order ba to? In order? Ikaw. In order, ikaw bahala. O sige, in order na natin. UP, NU, Lasal, Ateneo. Ayaw mo ng rematch, ayaw mo ng Ateneo Lasal sa finals? Sorry, Ateneo Lasal. Ateneo UP sa finals, Hindi, kasi parang ano eh. Hindi na kasi ano ba to? Kahit sabihin natin na tinalo ng Ateneo yung Lasal. I mean, on paper well, prediction naman to. So obviously you base things on paper. So Mm-mm. I'm still gonna give the edge more to Lasal. Mm-mm. I mean, walang bias to. In just pure basketball. Ano Pero naman? I mean magagawa naman ni Coach Tab ng magic yan for sure. Like hindi ko kina-count out yung magic ni Coach Tab. Pero at least for now, I'm still gonna give a little edge to Lasal. Yung UP and NU kasi parang ang layo na nila eh. Oh, yun nga din napansin ko eh. Diba? Ang layo nila, So, mukhang malalak na nila yan. mm, Tapos, syempre, sama rin natin na UP, may gigil factor yan eh. mm. Gusto nilang tapusin eh. So, yeah, I'm going with that, that order. Sa akin, ayoko mag-order. Final 4 na lang. Kasi, basta ang final 4 ko, ang feeling ko is Ateneo Lasal. Sila yung nasa number 4, number 3 na feeling ko with the pedigree they have, hindi sila magkakaroon ng mga lapses onto the second round that will cause them na para malaglag. Tingin ko kaya nilang habulin yan kahit nasa 4-3 pa lang standings sila ngayon. And then NU, syempre, 6-1 na sila eh. So, feeling ko NU, if mag-falter sila, they only need 2 games eh. Kasi ang magic number sa UAAP, 8 games. Normally, ang magic number, 8 games eh. So, two more wins lang, nasa Final 4 na sila. Tsaka syempre yung last, UST. Joke lang. UP. Syempre, UP. Oo. UP yung Final 4. So, feeling ko talaga magsisame tayo dito eh. Parang wala masyadong hot take. Kasi, if you're gonna look also at the standings, parang medyo clear din eh. Medyo clear ngayon eh. So, at the end of the first round, medyo clear na parang ito yung mukhang malaki yung chance na mag-Final 4. And then, siguro lang, ito, since same tayo, tingin mo, kung may sisilat dyan, sinong team yung papalit? Yun na lang. May sisilat. Wala, yung hirap mamili eh. Parang feel ko lock na nila yung Lock na. Sa akin, sayang Adamson kasi walang Jerome eh. Sa akin, Adamson tingin ko kaya sumilat, pero kung walang Jerome nga, kung hindi talaga kaya ni Jerome, baka hindi din. Yun. Tsaka ang hirap din eh, ipipilitin ko isilat, kung pipilitin ko na ipasok sa Final 4 yung Adamson, hindi ko alam kung sino tatanggalin ko. O yun na nga. Yun na din, nga diba? yung parang, kung may makakasilat, di ba? It's not saying na
It's not saying na wala silang chance mag-Final Four eh. Oo, So, mahirap lang din. sino yung tatanggalin mo? Oo, pero let's see kung yung mga hindi natin na-predict na pumasok ng Final Four will defy the odds into the second round. Oh, Tulad ng Adamson last year, dinify yung odds, nakaabot ng Final Four last year, di ba? So let's see. I think itong prediction na to, malaking chance, pero may chance din na magkamali kami dito, for sure. And then, yeah, parting shots. Before pala, may nakalimutan lang ako sabihin sa Ateneo. Yung Joseph Obasa pala, parang ano oh gumaganda na. gusto ko lang bigyan lang siya ng flowers niya kasi etong si tsaka si Coach Tab na rin kasi itong si Joseph Obasa, alam mo kung napansin ko diyan, para din siyang si Ike. Para din siya si Ike si Ike 'di ba nag-champion. Tapos ang binantayan niya one of the best FSA na si Wala. Ben Ebala. Ito din si Obasa, parang ganun din yung sitwasyon niya, yung parang yung top FSA ngayon si Malik Diouf. 'Di ba? Tapos kaya niyang sumabay, kaya niya sumabay sa level ni Diop. Just goes to show na na talagang medyo nakakatakot talaga tong Ateneo. So yun, ikaw may parting shots ka for the whole second round before we go to the second round. Ganun. Well, super nag-enjoy ako sa mga sa mga games ng first round. Eh, Mm. especially yun yung yung Ateneo Lasal, Ateneo UP, and then may mga yung Ateneo Adamson din yung buzzer beater ni Magbuhos Mm. din ng game na yun. And then maraming naging enjoyable panoorin na games ngayon. And now na mas gamay na yung season, mas exciting yung second round for sure. Mm. Ako, for me, kung yung first round, mabilis lang. Actually, gusto ko lang din sabihin na tama ka dun sa last statement mo before ka nagsabing 0-14 yung UST. Sabi mo, di ba, no one will, no one Oo, will win, no one will end to 0-14. So, yun nga yung oo. nangyari at the end of the first round, which is a nice sight to see. Pero coming to the second round, yung first round kasi more of parang the teams introducing their gameplay to the whole UAAP. Itong second round, ito na yung medyo dikdigan eh. Yung mga eto na, dito na magse-separate yung gustong mag-Final Four at yung gustong mag-Final Four. So, ayun, more, alam ko mapapagalitan ako dito. Exciting games ahead. Di ba? Exciting. Kasi I think talaga yun eh. UAP is just, 2 to 3 months of basketball, so college basketball na sobrang sarap panoorin. So, looking forward for round 2 and yung mga players na pinili namin magbe-breakout, I'm really rooting for na magpakita sa second round or magkaroon ng more minutes. So, yun. So, if umabot man kayo dito, we thank you for watching and engaging with us. So, we hope that you like, share, and subscribe. It only takes a second and it makes a massive difference. So, this has been William Go. And this is Miggy C. And until then, take it easy, stay safe, have fun.